Mga katambay, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan lahat mga tambay. Ito po, komentuhan po natin mga tambay. Ito pong nakaraang araw kahapon po, yung mga kaganapan po sa hearing mga tambay. Ay komentuhan po natin. Ito po, flood control pa lang po ito. Ito pong issue ng korupsyon na mahigit 3 taon mula po nung sila'y umupo, mga tambay. Flood control pa lang po, pero matindi na po ang naging korupsyon at sabwatan. Ito po ay ang investigasyon ay nasaan pa lang po ito. Nasa mga contractors pa lang po ito. At nahandito lang po sa COA. Wala pa po ang investigasyon sa mga politiko. Pero isang damukal na po ang pera issue na hindi po nila maipaliwanag. Hirap na hirap at pinasisinungalingan po nila lahat, mga kabayan, lalong-lalo ang kanilang mga proyekto. Wala pa ang issue ng politiko rito. Sila pa lang, mga kabayan. Pakinggan po natin at komentuhan po natin lahat ang kaganapan po doon. Inuunahin po natin si Senator Bato, mga tambay. Tingnan po natin ang mga ghost project daw po. This is on ghost projects already paid. BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. said contractors found guilty of under-declaration or evading taxes will not be issued updated tax clearances, effectively disqualifying them from future government projects and suspending settlement of their current contracts. He addressed reports on ghost flood control projects, which the government had fully paid for and declared as completed, but which, upon subsequent verification and validation, were discovered to have never been actually constructed or physically undertaken. Pambihira. Malinaw na sa BIR report na ito na may mga proyektong fully paid pero hindi naman ginawa. Paano nakakalusot ito sa inyong post-audit at bakit hindi kaagad nakikita bago ma-release ang final payment? Baka hindi Can you respond to that, Mr. Chair? Hindi pinupuntahan. Your Honor, the audit team or the audit teams under the DPWH has already issued notices of disallowances based on the absence or non-submission of the disbursement vouchers, and doon din po sa mga may technical deficiencies noted by the audit teams po. Yun nga. Itong mga project na ito nga, na verified, validated, na ghost projects talaga, hindi ginawa. So ano nga ang papel ng kuha dito? Wala. Hindi ninyo ito nakita. Sabi mo, ganti nga post-audit ginawa ninyo. Yes po. Pero ito fully paid na eh. Yes So po, Your we Honor. presume na Yes po. nag-conduct na kayo ng post-audit dito. Meron na po, Your Honor, hindi po siya na post-audit, kaya po nag-issue na po si auditor ng notices of disallowances para doon po sa mga projects na yun, Your Patay Honor. tayo At doon dyan. sa mga hindi po sinubmit na disbursement vouchers po. Are you happy with her answer, Senator Bato? I'm not satisfied, Mr. If Chair. I may I'm not satisfied. provide po, Your Honor, for... Ang tinatanong niya po, Madam, Yes po. paano nyo inaudit yung ghost project? Tama. Yes, Your Honor. Doon po sa case po kasi ng Bulacan, Your Honor, marami pong hindi na-submit na disbursement vouchers. So, hindi naman, kahit several... Ang ibig nyo sabihin, nagdidepende lang kayo sa mga papeles, sa ay, dokumento? hindi po, Your Honor. Kaya nga po, dahil hindi po sila nakapag-submit, nag-issue na po ang audit teams ng notices of disallowance. Paano yung Hindi, mag-ghost project? kayo, mahirap, Mr. Chair, mahirap na puro lang tayo notice of disallowance na klarong-klaro na ito na ghost project. Yes, Your Honor. Yung hindi po kasi pag-submit ng account, sir, or yung disbursement vouchers, pwede pong kasuhan din yung mga persons liable na hindi nag-submit doon sa... Hindi, wag mo na akong Opo. huwag mo akong dalhin doon sa mga papel yan, Opo. mga disbursement na yan. Kuha. Kung mag-post audit kayo, di ba pupunta kayo sa area, tingnan nyo kung saan ang project. Yes po. O ngayon, hindi nyo nakita. Ano, hanggang kuan lang kayo, hanggang disallowance lang kayo. Yan, Hindi nyo nakita. yan ang matindi, mga tamay. Yan ang trabaho ng audit, mga tamay. Hanggang papel lang.
Ayaw nilang puntahan ng mga proyekto na sinasabing dapat i-audit kung ito po ba may kalidad, ang trabaho po ba ay nagawa, at nasa ayos po ba at nasa tama lahat. Hindi po nila nagawa. Kaya po, mga tambay, puro katwiran. Nangangatwiran pa po ang COA. Nakita nyo po, systematic! Ganyan po, kaya lumagana po ang korupsyon. Yan po ang sinasabi ng Vice President. Matagal na po ding alam ni BBM yan na ang korupsyon po ay lagana, pero wala pong aksyon dyan si Pangulong Marcos. Matagal niya na pong alam yan. Sinabi na po ng Vice President na ang iyong gobyerno ay talamak ang korupsyon. Ayan, pati po ang COA. Ang trabaho ng COA ay hindi na po nagagampanan. Ang pagiging pong auditor, hindi na po nila ino-audit ang mga proyekto ng gobyerno. Kung ito po ba'y natapos, nagawa, di ba, pati Ghost Project, aprobado at bayad, ha? 100% bayad, pero walang proyekto, ghost. Ito pa po isa, mga tambay. Isunod po natin itong isa at komentohan po natin, mga tambay. Ibang klase. I-set up ko lang po. Yan po ang klase na meron pong gobyerno sa binagoongang Pilipinas. Systematic po ang korupsyon. Sabwatan umano. Sabwatan. COA pa lang yan at mga contractors. Wala pa ang mga politiko dyan na mga boss. Yung mga amo, wala pa. Ito pa, mga tambay. Ito naman po, si Villanueva naman po, si Senator Villanueva, na nasasangkot din po sa sinasabing mga district engineer sa Bulacan. Pakinggan po natin itong kanya pong ini-interview o sinasabing ginigisa. Wow. Wow, wow, wow. Good morning po. Yeah, can you answer yes or no? Ghost Project? Can you turn on the microphone, please? It's a yes or no question, sir. Wow, you don't looking- even know. You're looking for your lawyers. Wow. I invoke my right of self-incrimination in your honor. Ayaw magsalita. Okay. Ano? Can you repeat your answer? Wow. Can you repeat your answer, Mr. Arevalo? I invoke my right for self-incrimination in your honor. My God, the question of the majority floor leader is very simple. It's very simple. Do you have any ghost project in any of the areas here in the Philippines? Answer. Dahil may mga usapin po na kakasuhan yung mga kontraktor ng DPWH po at parte ng ulat ng Senado na magpagrekomenda ng paghahain ng kaso laban sa resource person, ang payo ng aking mga abogado ay huwag magsalita sa panahon na ito dahil anumang pahayag ko sa pagsisiyasat. Sino nag utos sa'yo na huwag magsalita? Sino? May binabasa ka ba? Ginawa ko po, Your Honor. Ano binabasa mo? Pasensya po kasi kinakabahan po kasi po. It is only answerable by yes or no, Mr. Arevalo. Is there any ghost projects of Wawaw Builders? This is what I discovered, and the former secretary confirmed during the first hearing that there indeed are ghost projects. Bine-verify pa po namin, Your Honor, ang ano kung meron po. Ano ka ba sa Wawaw? Are you the owner? Yes po, Your And Honor. you should know. Majority Leader, it's your time, ha? Yes, Mr. Chairman. I'm just disappointed, Mr. Chairman, kasi ang bira ka. Sasagot ka ng ganyan. Ghost Project. Parang tinatanong ka kung tao ka, hindi mo alam kung tao ka. Grabe, mga tambay. Siya po ang may-ari ng kanyang kumpanya. Pero hindi niya po alam ang kanyang mga proyekto, mga tambay. At hindi niya alam na meron siyang ghost project at meron siyang mga proyekto. Hindi niya alam, mga tambay. Inire-revoke niya po lahat dahil po takot makasuhan. Nakita niyo po, alam niyo na po. Contractors pa lang po yan, mga tambay. Iba na po. Iba na po ang pananaw sa buhay, mga kabayan. Talagang, paano po natin pagkakatiwalaan ito? Mga contractors pa lang. Paano pa yung mga politiko na sangkot dyan?
Sige nga. Ito pa po isa. Ito naman po isang district engineer na dati po sa Bulacan. Grabe po ito. Ito po ay pumapasok sa casino daw. At syempre po, grabe daw po itong tumaya. At para po ito yung kumakain ng mga anak ng mga contractors na kumakain ay kulang 1 milyon. Ito naman, grabe naman daw po ito tumaya sa casino. 5 milyon, isang taya. Pero isang district engineer lang po ito ng DPWH. Pakinggan po natin, mga tambay, ang balita. Grabe po mga tambay, ano? Ibang klase itong gobyerno natin ngayon. Nung pumasok po ang Binagoong Pilipinas at alam na ng Pangulo na laganap ng korupsyon, wala po siyang ginawa ng 3 taon. Mga kabay, ngayon lang po siya nagpupursige kasi mabaho na po ang administrasyon niya. Mga kababayan, bulok na po ang sistema. Senado ang kontrobersyal na dating district engineer na si Henry Alcantara. Wala raw siyang kinalaban sa mga ghost flood control project sa Bulacan. Pero aminadong itong nagkakasino kahit bawal sa mga opisyal ng gobyerno. Yan ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Bistado na ng Senate Blue Ribbon Committee si Region 4A Assistant Regional Director at dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara. Inamin niya kasi mismo sa pagdinig ngayong araw na totoo ang naging expose ni Senator Ping Lacson na nagkakasino siya at ang kanyang assistant engineer noon na si Bryce Erickson Hernandez. Isang taya, 5 milyon, parang baliw hindi natatakot. I mean, walang kaba-kaba. Do you confirm or deny, Mr. Alcantara, engineer? Your Honor, hindi ko po alam kung magkano tinataya niya dahil hindi naman po kami magkasama sa table. Inamin ko po, ako po nakapasok sa casino, Your Honor. Hindi po honor, pang ilang beses, hindi yan hindi kayo regular, pero naglalaro kayo, kasama po siya. O Minsan po kasama, minsan po hindi. so nagkakasino po kayo. Inamin ko po, Bryce Hernandez. Your Honor, Mr. Chair. Dagdag pa ni Alcantara, 2 hanggang 3 beses lang naman siya kung magkasino kada buwan. Pero ang hindi niya inamin na may kinalaman siya sa mga nabunyag na ghost flood control project sa Bulacan 1st Engineering District kung saan siya naging district engineer ng 5.5 taon. Pinalitan siya sa pwesto at na-promote bilang Assistant Regional Director noong June 16, 2025. Ikaw na dating DE ng distrito na yun, hindi mo alam na meron pala? Yes, Your Tanong Honor. ka pa sa mga tao mo? Kasi po ang proseso po namin, ang una pong dapat po in charge sa project ay project engineer. Sila po ang nakakaalam dyan sa site po. Project engineer, may materials engineer, may project Huwag na tayo inspector. magpapasahan dito lang kwan. You are the district engineer Yes po. of that engineering district. Yes, Your Honor. Ngayon, pipirma ka doon sa papilis para mabayaran yung ghost project na yan. Sir, Di ba? if I may explain po, Your Honor. Hindi, tinatanong ko, pumipirma ka ng papel, di ba? Yes po, Para Your Honor. makaklaim sila ng full payment. Yes po. Okay. Bagamat inamin niya na siya ang nag-report kay dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na may mga ghost project sa Bulacan, itinanggi naman niya na siya ang nagsabing higit sa 7 billion pesos sa mga ito. Nag-confess ka naman kay Secretary Bonoan eh. Nag-report po ako na may possible pong... I'm not saying that you reported. I am saying that you confessed to him that an amount of something like 7.3 billion was really wasted on flood control projects. Wala pong ganong teorya po, Your Honor. Wala po akong... Kasi merong gustong mag-testify eh. It's your word against his. Kasi nakonsensya na siya, gusto niyang talagang sabihin. Nang tanungin naman kung nakonsensya ba siya sa mga kababayan niya sa Bulacan na nabaha, sagot ni Engineer Alcantara, Sir, do you feel guilty po ba doon sa mga pagbaha po sa Bulacan? dahil hindi sumipot sa pagdinig ngayong araw, pinakontempt ni Ejercito si Engineer Bryce Hernandez at si Engineer JP Mendoza na parehong nakatalaga sa Bulacan 1st Engineering District para ma-isyuhan ng warrant of arrest. Diba? Issue ng warrant of arrest. Nakita po natin, ang mga district engineer pa lang yan. At ang COA. At yung sinasabi nga po natin, at sinasabi nga po kadalasan, di ba? Lalo-lalo ng mga magulang natin at matatanda natin ninuno. Di ba? Ang mga sinungaling, ano daw po kakambal niyan? Mga magnanakaw. Ang magnanakaw! Ano daw po ang kakambal niyan?
mga sinungaling. Yan po ang nangyayari po ngayon sa ating bansa. Napakarami pong sinungaling! Kaya po napakaraming magnanakaw. Umano. Yan po ang masasabi po natin sa mga ginawa pong hearing ngayon sa Senado. Isang damukal na tangge! Isang damukal na pagsisinungaling! Kaya po isang damukal silang mga magnanakaw umano. Ganyan po ang nangyari sa ating bansa. Mga kabayan, nakita niyo po, sabwatan. Magmula po sa COA, aprobado, tapos ang proyekto, na-audit, pero wala po ang proyekto. Pero 100% binayaran ang mga contractors. Unbelievable. Di ba? Tapos ano po, merong mga contractors, hindi niya alam ang kanyang mga proyekto. At meron naman po mga district engineer at mga engineer ng DPWH. Nakita mo, DPWH, grabe naman magsugal. Parang hindi nauubusan ng pera ang mga engineer ng DPWH. Unbelievable! Milyon-milyon kung tumaya sa kasino kahit bawal na bawal sa lingkod bayan ang nagsusugal, lalo po kung ikaw ay nasa kapangyarihan pa. Mga kababayan, hindi po ba? Kaya nga nakita po natin ang mga anak pala ng contractors kung mag-ubos ng pera at yung mismong mga contractors, milyon-milyon. At grabe po ang ginawa po nila sa ating pong pera. Naging pong ginawa lang po tayong gatasan, mga kabayan. Tapos ano sabi ng isang engineer ni Alcantara? Kung nakukonsensya raw po ba siya, lalo sa Bulacan, hindi na po niya sinagot kung siya po'y nakukonsensya. Dahil po ang buong Bulacan halos ay lumulutang po ang tubig. Lumulubog po ang masasakyan. At ang bahay po, karamihan po ay bubong na lang ang nakikita. Ganyang klase po meron tayong lingkod bayan ngayon. Magmula po sa mga engineering ng DPWH na nagkakamal na agad ng salapi at nagpapatalo sa kasino ng milyon-milyon, mga kabayan, at ang ating mga contractors na ganyan ay binibigay na trabaho sa atin. Nakita nyo po. Kaya nga po yung madalas po natin sabihin, mga tambay, kung ang kulog at kidlat lang ay magpaparusa ng masasamang tao at mga demonyong politiko at demonyong mga nasa DPWH at mga demonyong mga contractors, mauubos po lahat yan. Umano, mga kabayan. Yan. Ano pa lang po yan? Nahandyan pa lang po sa baba ang inimbestigahan ng Senado. Nasa baba pa lang yan. Baba pa lang yan. Wala pa sila sa ulo at doon sa ugat. Nandun pa lang po sila sa pinakababa. Di ba? Nandyan pa lang po sa mga district engineering at nandyan lang po sa contractors at COA. Wala pa pong mga politiko riyan. Mga kabayan, yung gumagawa ng batas at nag-i-implement ng batas at lalong-lalo po yung nag-i-implement ng pondo taon-taon kung saan dadalhin malalaking programa kasabwat ang DPWH. At siyempre po, ang Commander-in-Chief, dahil siya po ang pumipirma dyan. Hindi po ba? Nasaan po ang accountability? Nasa Pangulo po dapat dahil siya ang Commander-in-Chief. Yan po mga kabayan, ang komento po natin sa napakarami po. Ubod ng dami natin nakita na napakarami pong sinungaling, mga tambay. Kaya ubod din po ng dami ang mga magnanakaw dahil marami pong sinungaling umano sa pagawain po ng ating bansa. Maraming nakinabang, mga kababayan. Unbelievable. Kawawang Pilipino, mga kababayan. Tayo po ay nagdidigdig na asin. Hirap na hirap sa pamumuhay. Pero lahat ng klase ng buwis ay pinapataw sa atin. Dagdag ng buwis, pataw ng buwis, napakataas ng buwis. Pero itong mga demonyo na ito, nagpapasasa sa ating buwis. Mga kabayan, unbelievable.
Unbelievable. Thank you po mga tambay. Sa gusto po ng ating tambayang makabayan, nakakalungkot mga tambay. Ganyan lang po pinupuntahan ng ating buwis. Sa iilang mga tao lang. Sila lang po nagpapasasa. Tayo po, pinapatay po tayo unti-unti. Pinapatay tayo unti-unti mga kabayan. Thank you po sa mga nagusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok, at sa mga nagko-comment, like, share, subscribe, at sa ating po mga subscribers, thank you po, mabuhay po kayong lahat. At syempre po sa ating po mga kababayan na nagbibigay po ng biyaya at tulong at panggatas, pangkape at pang-maintenance, thank you po sa inyong lahat, at shoutout po sa inyong lahat mga kababayan. Thank you po, mabuhay po kayo. At syempre po, ang dasal at panalangin po natin sa pamilya Duterte ay sana po lagi po natin pagsamasamahin na sila po ay maingatan, ang ating Vice President, maingatan po sana, mailayo sa kapahamakan. At ganun din po ang dating Pangulong Duterte, mailayo po sa kapahamakan. At syempre po madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan at makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa. Mga kabayan, maraming salamat po sa inyo pong mga dasal. Thank you po. At tayo rin po yung magdasal, mga tambay, na maingatan po tayo at ang ating pong buong sambahayanan. Maraming salamat po. Sa muli, ingat po. Bye-bye.